Alright, welcome ulit sa ating Bunja Gaming tips and details regarding sa Night Crows. Okay, so ang tatakal natin ngayon guys is totoo ba yung 1K to 2K per day once na naglaro ka rito sa Night Crows. So, sasabihin ko po sa inyo lahat kung ano yung mga details or paano natin makukuha yung 1K to 2K per day. Okay, kung totoo ba siya or hindi. Okay, so let's go. So habang nagde-daily quest yung character ko rito, nag-iisip ako ng mga mabibigay kong tips para sa inyo guys. So sa mga balak maglaro ng Night Crows, at tapos nakatingin agad dun sa daily profit nila. So ito yung mga katotohanan regarding dun sa sinasabi ng karamihan na 1K to 2K per day. Okay. So, number 1 po, okay, so paano yung sinasabi nilang 1K to 2K per day? Number 1, kailangan mo munang mag-level 45. Bakit po? Para sa token. So, yung token natin dito, this is 7 tokens. Okay, so this is 7 tokens. Okay, hindi mo siya ma-access kung hindi ka pa level 45. Tandaan yun, hindi ka pa level 45, hindi mo siya ma-access. So, kailangan in the first place mag-level 45 ka muna. So, in order to get to level 45, talagang kailangan mong mag-grind, kailangan mong gawin yung mga daily quest, yung lahat ng quest, yung main quest, side quest, tsaka yung mga daily quest natin. Now, ano naman yung sinasabi nilang pwede bang kumita rito, Bunja, ng totoong pera talaga? So, the answer is yes. So, how much yung pwede natin kitain dito sa Night Crows? Okay, so this is just my experience po rito Okay, so papakita ko sa inyo yung exchange ko rito. So, ito yung kahapon na naloots ko kahapon. So, kahapon medyo naghabol kasi ako sa gold. So, kung makikita nyo rito, meron ditong 33, 61, 33, 38. Yan yung mga nabebenta natin every single day. So, kung magkano tong lahat, i-divide mo siya ng 2. For example, etong event sale Holy Grail, 33 ko siya nabenta. So, kulang-kulang meron akong 16 pesos dito. Tandaan nyo, ang 2 dayas is equivalent to 1 peso. So, dito 33. So, ibig sabihin, umita na ako rito ng 16 pesos. Dito naman sa Tattered Cape, 61. So, kulang-kulang may 30 pesos ako ditong kinita. Dito 33, meron akong kinitang 16 pesos ulit. Then dito is 18 pesos or 19 pesos. Dito is 8 pesos, 6 pesos. So, paano siya ngayon magiging pera, guys? So, pupunta ka sa token dito. So, ito yung kahapon na earnings ko. 359 VDIA or Dias po ito. So, hindi mo rin siya mamimint until hindi siya 0.75. Example, imimint natin siya. Okay. Count, ayan, nakita nyo rito is cannot mint when crowd tokens market price is below 0.75. Okay. So, tandaan nyo, example, nakapagbenta kayo ngayon ng worth 500 dayas. So, nakapagbenta kayo ng 500 dayas. So, equivalent yun sa 250 pesos once na mag 0.75 to. Tandaan nyo, 0.75. Kung diamond lang po ito. Now, yung sinasabi naman ng iba na 1K to 2K per day, minsan mas malaki pa yon. So, paano naman yon? Excuse me kayo. So, for example, nakapulot po kayo ng higher seal of advancement. Okay. So, higher seal of advancement. Nakakuha kayo niyan. Meron lang kailangan minting price dito na 237. Nakita nyo ito? 237. Magkakaroon kayo ngayon dito ng 59.41 gross. So, sa 0.75, i-calculate natin siya. So, 0.75 times 59 is $44 times 56 is 2,478. Once na nakakuha ka nito, plus meron kang minting fee na 237. So dito pa lang kapag naswertehan mo,
example ay pumapatay ka sa Battlefront, pumupunta ka sa Maserta Cave, nakakuha ka ng Seal of Advancement, tandaan nyo, dapat hindi siya bound. Meron ka na agad ditong income na 2,478. So, pwede mo na siya i-cash out, gamitin mo na agad, punta mo na sa wallet mo, then goes to Binance, and then Binance to GCash. So, okay na agad yun, 2,478 na. So, isipin nyo na lang guys kung nakakabenta kayo ng marami, tapos nakakapulot kayo nito ng marami. Pero, makakakuha ka nito ng marami if you are participating sa mga boss raid. Lahat ng boss raid pinupuntahan mo. That's why humanap ka ng magandang guild na para meron silang boss hunt na tinatawag, baka pwede ka makakuha nito. So, isa pa lang to sa pwede nating gawin ditong mint token. Okay, yung promote. So, meron din tayong ditong Meticulous Aircraft. Tandaan nyo, nakukuha to sa mga boss. Monster. Ayan, pwede ka rin makakuha sa Battlefront. Makita mo yan. Mag-grind lang kayo guys. Grind lang kayo. Pag nakakuha ka nyan, another 48 yan. So, kulang-kulang mga nasa 1,800 to 1,900 pesos agad yan. Tapos, mas mura yung minting niya. Kaya mas madali siya maging mas makakatipid kayo sa pag-mint. So, sa Morion naman, nakita nyo rito, ba't hindi ko minimit yung Morion ko? Number 1 kasi is 4 crows lang siya. Okay? So, balik ulit tayo sa calcu natin. Ito naman yung nakukuha natin sa Land of Prosperity natin. So, 4.2 times 0.74, 0.74. Alright. 3.15. May 176 pesos ka every 10 morions. Okay, so every 10 morions, meron kang 174 pesos. But for me, ginagawa ko na lang is binibenta ko na lang yung morion ko. Then, hintayin na lang natin ditong pumalo. Kasi isipin mo, ang morion dito, makabenta ka ng isa, may 65 dayas ka. Kung 10 siya, 650 dayas siya, nasa 300 pesos. Same with Papyrus. Okay, same with Papyrus yan. So, Piece of the Sky. Kaya pag nakikita nyo may lumalabas sa kulay violet, nakakuha ng Piece of the Sky, ayan na yan. Pera na nila yon, diba? Pera na agad yon. Pwede na nilang gawin pera, or pwede nilang gamitin yung item para mas lumakas lalo yung character nila. Okay. So, ngayon, for the past 3 weeks ako naglalaro rito, totoo ba yung 1K? So, totoo ba yon? It depends pa rin sa swerte mo. So, number 2 is medyo may hirapan kayong mag-level 45 kung hindi nyo gagamitin yung diamonds nyo or hindi nyo iro-roll yung mga kinita nyo to have collectibles. Kasi dito yan, karamihan, binibili yung iba dyan para magkaroon ng permanent stats. So, it's either na ibenta mo agad, walang problem, pero mahirapan ka mag-level 45 kung hindi mo rin palalakasin yung character ko. So, para sa akin, enjoy mo lang yung game. Enjoy mo lang yung game. And then, habang nag-enjoy ka, malay mo, makapulot ka ng 3 high seal, o diba, edi may 6,000 ka na, makapulot ka ng mga rare item, pwede mo rin siyang ibenta. So, for example, pakita ko sa inyo yung dito sa C202 natin ngayon. So, for example, nakakuha ka nitong Avilus Greatsword. Ayan, Avilus Greatsword, nabenta mo siya. Nabenta yan ng 20,900, meron kang 10,000 pesos dito. Sa armor naman, kung nakikita nyo na rito, may 4,800. Divide mo lang lagi sa 2 yan, meron kang 2,400. Dito, meron ka ng 3,250. Ayan, 2,200. So, dito guys, it's like, depende pa rin sa luck. Tandaan nyo hindi porket naglabas ka ng malaking pera dito, pwede mo na agad magkaroon ka na ng ROI. Depende pa rin to sa swerte because that's how the game works. Hindi ito naka-base na kunwari naglabas ka ng malaking pera is sa'yo na rin lahat-lahat ng income. No. Ang maganda lang dito sa larong to, once na naglabas ka or yung mga na tinatawag nating whales, yung mga nag-invest dito, naglagay ng pera, is mas makakapag-ahead sila ng konti sa mga free-to-play. Tandaan nyo, syempre, naglabas sila ng pera, mas lalakas yung character nila, makakapag-boss hunt sila. So, sa mga gusto maglaro ng Night Crows, sabi ko nga, number 1 tip ko, this is just a game. Enjoy nyo lagi ang game. Huwag nyo lagi iisipin na ito ay pera lang lagi. Hindi ganun. Mag-enjoy lang kayo, interact with your guildmates.
makipag-usap kayo sa ano, enjoy nyo lang talaga yung game guys, enjoy nyo lang. Ang maganda lang dito habang nag-enjoy ka, once naman na maswertehan mo, pwede ka pang kumita ng extra income. Pero ang pinakamaganda lang dito guys, pinaka-max ko lang siguro na sabihin sa inyo, meron isang tao, may isang server nakapagbenta siya ng worth 400,000 dayas. Sipin niyo yun, isang araw kumita siya 200,000 pesos just by playing this Night Crows. That's why parang para sa akin ano na siya, parang bonus na lang yung income mo na makukuha rito sa Night Crows. So with that, thank you po. Maraming salamat and welcome again to Bunja Gaming.